Luka Doncic versus Kawhi Leonard. Well, eto nga mga kawan stories ang magiging storya ng laro ng Dallas Mavericks kontra sa super team na Los Angeles Clippers. Lingid nga sa kaalaman ng lahat, 3 beses na nga itong nagkakatapat sa postseason at laging nananalo dito ang Los Angeles Clippers. Eto na nga ba ang pagkakataon ni Luka Doncic na manalo sa super team ng Los Angeles Clippers? O mapapanindigan pa rin ni Kawhi Leonard ang pagiging undefeated sa Dallas sa isang 7-game series? Tara na talakayin natin yan at pag-usapan ang sinasabing posibleng 3-way tie sa pagitan ng Phoenix Suns, Los Angeles Lakers at ang New Orleans Pelicans. Ito na nga ba ang pinaka-best chance para sa team ni LeBron James? Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Mga kawan stories, unahin natin dito ang magiging preview at match-up ng Los Angeles Clippers at ng Dallas Mavericks. As of today, inanunsyo na nga na official nang maglalaban ng Dallas at Clippers sa first round. Dahil nga sa pagkatalo ngayon ng Clippers at ang pagkapanalo naman ng Dallas, naselyuhan na nga po ang seeding sa pang-4 at pang-5. Ang tanong, sino nga bang liyamado? Sino naman ang dehado? Well, unahin natin ang home court advantage. As of today, hindi pa natin masasabi kung sino ang makakakuha, pero dahil nga last 2 games na lamang ang natitira sa bawat teams, mas malaki ang chance ang Clippers ang makuha nito. Pagdating naman sa players, well, masasabi nating loaded ng talento ang Los Angeles Clippers with Kawhi, Paul George, James Harden at Russell Westbrook, habang sa kabila naman, shooting ang magiging panlaban nila sa Clippers. Pagdating naman sa regular season series, head-to-head matchup lamang dito ang Clippers 2-1. Kaya naman, ibig sabihin hawak nga po ng Clippers ang unang advantage sa serye, pero hindi rin naman masasabi natin kung kaya nila itong panindigan dahil iba ang duo ngayon ni Luka Doncic at Kyrie Irving. Kayang-kaya nga nitong baguhin ang tempo ng laro. Dagdagan po pa ng mga solid defender like Daniel Gafford at PJ Washington. Kaya mga kawan stories, kanino kayo kakampi? Sa Dallas Mavericks nga ba o sa Los Angeles Clippers? Sa kabilang banda naman tungkol sa Wild West standings, masasabi nga natin ngayon mga kawan stories, napaka-competitive ng standing sa West. Bakit? Well, sa last 2 to 3 games nga po ng teams dito, masasabi natin ang team ng New Orleans Pelicans, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Sacramento Kings at Golden State Warriors ang nag-aagawan pa sa pwestuhan. Sila-sila lamang ang maglalaban-laban dito. As of today, kahit man kukunti na lamang ang natitira, kailangan para naman nga pong magkayod kalabaw ang bawat teams. Gaya nga po ng Lakers na kailangan ipanalo ang huling 2 laro, habang ang Warriors naman kailangan maipanalo ang natitirang 3 laro. Pagdating naman sa Kings, kailangan rin naman itong matalo pareho ang Phoenix Suns at New Orleans Pelicans para makuha nila ang pang-6 na pwesto. Sa pagkakataong ito, nasa kamay na ng Lakers ang kanilang tadhana. Bakit? Lingid nga sa kaalaman ng lahat, kung matalo nga pareho ang Pelicans at Suns sa kanilang huling 2 laro, aangat nga sa pang-8 pwesto dito ang Lakers dahil sila ang may hawak ng tiebreaker sa Suns at Pelicans. Magkakaroon nga ng 3-way tie at eto na ang best scenario para sa Los Angeles Lakers.